naniniwala kang walang maling paggamit si Vice President Sara Duterte sa confidential Hindi funds? pa dapat husgahan dahil mayroon pa siyang period to comply. So lahat ito premature. Let COA do its job. We're talking September 14, 2022. Na-revoke yung kanyang US passport October 11, 2022. Yo! Pinakita natin. Okay, tignan natin ulit. Na. Bumilib ho itong si Ma'am Karen Davila sa mga sagot nitong si Atty. Vic Rodriguez dito sa video na to. Panigurado, yung mga katanungan ng ating mga kababayan sa pagtakbo ng pagkasenador ng mama na yan, masasagot na ho dito sa video na to. Harapan 2025. 25 minutes kada senatorial candidate. Napakaganda ho ng programa na yan ng ABS-CBN. At iba ho talaga ang delivery pagka veterana at talagang mahusay na news anchor ang magtatanong sa mga senatorial candidate. Wala naman nung problema pagka vlogger, pero iba pa rin ho talaga ang dating. Pagka yung magtatanong, itong si Ma'am Karen Davila at yung mga veteranong newscaster, ika nga. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gustong sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Mabilisan lang ho ito mga kababayan. Wala ho tayong maraming pag-uusapan. Rekta na ho tayo kagad dito sa interview na to ni Atty. Vic Rodriguez. Game! Ngayon, isang personalidad na dating malapit sa Marcos administration. Ngunit ngayon, isa na siyang kritiko at sinabing tatakbo siya upang maging totoong oposisyon. Kasama natin ngayon, Atty. Vic Rodriguez. Maraming salamat. Thank you for accepting our invitation. Thank you, Karen. Magandang araw at maraming salamat sa iyong pag-imbita sa akin ngayong araw. Atty. Vic Rodriguez, when you filed your candidacy, sinabi mo na ang candidacy mo ay endorsed by former President Duterte. Anong ibig sabihin nun? Nakausap ka ba niya? Anong pinangako niya? Walang pinangako si Pangulong Duterte kung hindi ay susuportahan ako at yung kakausapin niya yung kanyang mga supporters, yung kanyang core group at upang ako'y tulungan mga kampanya. And yes, may pag-uusap kami before the filing at mga 3-4 na beses kami nag-uusap because initially sabi niya, Vic, tumakbo kang senador. Ako hindi ko hilig ito, Mr. President, mas magaling akong nasa likod, tutulong na lang ako. And I was expecting that he will be the one to run for senator and I will go all the way for him. Sabi ko, okay na ako, tutulong ako. But yun nga, nag-progress yung usapan and eventually, siya ay kumandidatong mayor ng Davao, as we all know. So ako ang tumugon doon sa hamon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon. That's why here I am now. Oo, pero ibig sabihin, si Pangulong Duterte ang nagbigay sa iyo ng idea na tumakbo kang senador? Not really idea, it's more of an encouragement from President Duterte for me to try and run for senator. And nag-uusap kami mga 4 na beses And sabi ko lang sa kanya, pag-isipan ko, Mr. President. Yun ho mga kababayan, siguro malinaw na ho sa inyo, malinaw na sa ilan sa ating mga kababayan na ang isa sa mga nang-encourage sa pagtakbo nitong si Atty. Vic Rodriguez, ito ho talagang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at yung organisasyon na binuo nila nitong si dating Cabinet Secretary Jun Evasco, nitong hakbang ng maisog. Kaya pagka sinabing hakbang ng maisog, isa ho ang kandidato nila, itong si Atty. Vic Rodriguez. Sabi niya, sige, tama naman yan, huwag kang magmadali, pero huwag din masyadong matagal. Dahil kinakailangan kang mapakilala, dahil kilala ka naman, pero hindi bilang kandidato. Okay, Atty. Rodriguez, sumikat ka bilang spokesperson, abogado ni Pangulong Bongbong Marcos. Buong kampanya, ikaw ang kinakausap ng lahat. May libro ka nga ang nakalagay, Kingmaker. Kabilang ka behind the scenes sa campaign. Isn't this absolute betrayal from Marcos ngayon na kay Duterte ka na? Magandang tanong yan, Karen. I have always been Duterte Marcos. And noong 2022, Marcos Duterte. At hanggang sa ngayon, magkasama kami ni Duterte. Ang nawala yung Marcos. Yan ang dapat mapaliwanag nila. Kami ni Duterte magkasama pa rin hanggang ngayon. Ano ba nangyari? Hindi ka lumabas noon, hindi ka nagpaliwanag. Bilang Executive Secretary, you were the shortest Executive Secretary in history, 79 days in office. You were forced to resign, tapos hindi ka naman naging Presidential Chief of Staff.
What really happened? Bakit ka natanggal? I think the shortest na naging ES ay si former ES Senator Ed Angara during the time of President Erap. Kasi abbreviated yung term ni Pangulong Estrada eh. And ako ay inappoint bilang Presidential Chief of Staff after my stint as Executive Secretary. But sa tingin ko nga noon, hindi na untenable na yung sitwasyon namin sa Malacanang. Ako hindi ko na kailangan yan. Bakit sino ba kaaway mo doon? Yung mga gustong maging Pangulo pero hindi naman binoto ng tao. Yung Naku po. mga astang Pangulo, wala namang mandato. Marami ron sa Malacanang. At alam naman ng taong bayan who I'm referring to, at hindi lang isang tao yan. Kaya nga nagkakagulo ngayon ang ating bansa. But why didn't the President stand by you? Initially, tumatayo siya, tumitindig siya sa aking panig. Pero eventually, bumigay, wala na tayong magagawa ron. And even before I assumed the position of Executive Secretary Karen, hindi ito alam ng taong bayan. Alam ito ni Bongbong Marcos. Ilang beses ako nagsabi, hindi ko kailangan yan, okay na ako. I don't need that. Pero sabi niya, hindi, samahan mo ko. Pinaghirapan natin dalawa ito at gusto kong patakbuhin mo yung aking tanggapan kagaya ng pagpapatakbo mo nung kampanya. So, nandoon yung tiwala. Presidente na yan Hindi naman lahat napapagkatiwalaan ng presidente. So, sige, tinanggap ko yung hamon. Pero as we go along, sabi ko, hindi ko kailangan ito, Mr. President. Exit na ako. Okay ako. Okay ako. Huwag mo akong problemahin. Ayos ako. That is why, even in the commission on appointments, kinakailangan nila sumulat sa akin. Hinihingi yung documents ko. At yun, nag-meeting din kami ni Bongbong Marcos doon sa kanyang private office. Sabi, ba't wala kang dokumento? Hindi ako upo dyan. Hindi ako magpapa sa ilalim sa CA. Ambush yan. But why did you become a critic of the President? Pwede namang nag-resign ka, tumahimik si Attorney Vic Rodriguez, sinaportahan mo on the side, bakit ngayon napaka-active critic mo? Ang sinasabi ng ilan, porket wala lang sa posisyon, eto na siya, kritiko na. Hindi ko kailangan ng posisyon, Karen. Ako nga yung lumayo sa posisyon Tanungin mo ang sambayan ng Pilipino. Ilan ang kayang gumawa ng ginawa ko? I walked away from being the ES. Meron akong appointment as the Presidential Chief of Staff. Meron ba talaga Pirmado yun? Meron, nasa libro ko. Because sinabi nila na walang ganun. Hindi, pirmado ni Bongbong Marcos yun. Alam niya yun. Kaharap nung pinirmahan niya, inabot niya sa akin si Naida Angping na ginawa kong PMS Secretary. Si Anton Lagdameo kaharapan. At yung maraming PSG. Pirmado yun. Sa akin ang original hanggang ngayon. At ready ako ipakita yan. Kahit sa forum. Why did you have to be a critic? Yun ang tanong ng ilan. Sapagkat nakakaya ka rin Ikaw na rin nagsabi, ako lahat ang kinakausap ng tao. Ako yung nakaharap. Mukha ko yung nandoon. Salita ko yung nandoon. Tapos iba na ginagawa nung taong ikinampanya ko ng mabuti at tinangkilik naman ng tao. Hindi ito yung aming pinag-usapan. Hindi yung ganitong uri ng pamumuno ang aming napag-usapan. This is not the kind of governance and leadership that we agreed to have pag siya'y pinalad at tangkilikin gawing Pangulo. Yan ang katotohanan. Ngayon, tumatakbo kang senador, pero tinatanong ng ilan, bakit namin iboboto si Attorney Vic Rodriguez gayong nung nasa gobyerno siya, nagkaroon ng ilang kontrobersya. Hindi natin kailangan isa-isakin at idetalye ngayon, but there was the sugar fiasco, issues with appointment, yung na-appoint mo sa Ports Authority, etc., etc. Ang tinasabi ng ilan, pumalpak nga siya doon ba't ngayon senador pa? Kasi kasinungalingan yun. Wala akong palpak, Karen. Yung sugar fiasco, ako ang nagpahuli ng mga asukal. At dito sa programa mo, daming nanonood dito, kung merong makakapagpakita ng dokumento na pinirmahan ko, yung Sugar Order number 3, sa iyong programa, Karen, exclusive mo ito, I will withdraw my candidacy for senator. Naku At po. yung appointments for sale, hanggang ngayon, hindi ako sumailalim at isiniilalim sa kahit anong investigation. Wala ako ni isang kasong administratibo, civil, at best criminal. Wala. So lahat ito'y paninira. Balikan ko lang yung sa Ports Authority na sinasabi nilang bayaw ko. Si Ginoong Chet Pastrana nakilala ko lang nung kampanya. At siya'y pinagkatiwalaan namin tagadala ng pera para sa mga watchers. At hindi ko bayaw yan.
At baka magduda ang asawa ko na meron pa akong ibang pinakasalan pag nagpatuloy yung chismis na bayaw ko si Chet. Yun ang aming biruan ni Chet. Ay hindi ko kaano-ano si Chet. Yan ang katotohanan. O yan, nasasagot na ho. Actually, nasagot na yan eh. Pero pagka yung nagtanong ho, itong si Ma'am Karen Davila, iba ho yung datingan, ika nga. 100,000 views sa loob ho ng isang araw. Wala pa hong isang araw, 18 hours. 110,000 views. Okay ho ito. Maraming nakakita sa interview na to ni Atty. Vic Rodriguez. Ayos. Ang sinasabi nyo ngayon ay what you're saying is you were unfairly treated, judged, accused. Absolutely. Because maraming sumama na lang nung panalo na kami doon sa kampanya na gusto nila business as usual. Iba na dapat yung direksyon namin, yung napag-usapan namin ni Bongbong Marcos eh. Wala kaming kasama noon, Karen. Alam kong alam mo, walang gustong sumama kay Bongbong Marcos matapos ang 2016. Kaming dalawa lang ang magkasama. Kahit nung siya'y nag-announce ang kandidatura, wala kaming mga branded names in politics. At nung mananalo na, nandyan na yung mga Johnny come lately. At ang gusto, sila pa ang una sa pila. Hindi ako pumayag. Bakit? Ang kasama namin, ordinaryong tao eh. Yun muna ang unahin natin na i-recognize. Hindi yung mga branded politician na nandyan na naman at the very first opportunity na magkamal ng yaman, magnanakaw na naman yung mga yan. Yan ang aking linabanan. Kaya ako tumatakbo. Hindi ba masakit ito sa iyo personally? In your book, sinulat mo doon na namatay ang iyong nanay. At hindi nagbigay ng condolence, hindi nagbigay ng kahit anuman na message, bulaklak ang Pangulong Marcos. This is correct, no? Tama yan. Yeah. Considering yung pinagsamahan nyo, pinagdaanan nyo, what do you make of this whole experience? Masakit talaga yun. Dahil tinuring mong kaibigan eh. Inakay mo, magkasama kayo doon sa isang bahagi ng buhay niyang napakadilim. At hanggang sa dahan-dahan ay nakikita namin na pasikat ng araw kami magkasama. At nung dumating sa puntong mababang-mababa na punto ng aking buhay, dahil nanay ko yun eh, niha-niho, wala kang narinig, masakit yun. At hindi ko hahangarin na mangyari sa kanya o kung kanino man yung eksperyensya kong yun at naramdaman kong yun. But how angry are you? Because I'll be honest, you attended the rally in Tagum City. Tinawag ni Pangulong Duterte na bangag si Pangulong Marcos. Nandun ka, nakaupo ka doon. Bakit kailangan nandun ka? Bakit? Bakit kinakailangan ko bang alam kung sasabihin ni Pangulong Duterte? At kami pag magkakasama, hindi kami nagtatanungan anong sasabihin mo, anong sasabihin ko. Wala kaming ganun. Sinabi ni Pangulong Duterte yung sinabi niya dahil marahil meron siyang dahilan. At ako naman, ang lagi kong sinasabi, ulitin ko, dito sa iyong programa, kahit na magkasama kami ni Bongbong Marcos, lumabas yan eh. And I feel... Grabe, ba't walang downtime? Walang yung tipong mag-iisip pa lang na isasagot? guilty because I'm the one who went around the town and showed everybody yung kanyang negative drug result test. Ba't di ba totoo yun? Kaya nga ang akin, para matapos na yung usapang yan, sumailalim na sa isang open, fair, transparent hair follicle drug test. Para matapos na yan. Kung totoo, di tapos ang usapan. Kung hindi, sampal niya yung resulta doon sa mga nag-aakusa sa kanya. O ito, negative ako. Ganun lang naman yan para matapos na. After all, you're the elected president. At dapat siguro, leadership by example, gawin mo na para matapos na. Sinabi mo during your filing of candidacy, you're sick of corruption, they should temper the greed. How bad is the corruption now? Very bad. What makes you say that? Look at what happened sa Bicol. 200 inosenteng Pilipino patay dahil ninakaw yung flood control funds. Hindi katanggap-tanggap yun. Hindi katanggap-tanggap yun, Karen. Dapat yun nakapagpasko kagaya nating dalawa, kagaya ng maraming Pilipino kasama pamilya, patay. O paano gagawin natin doon? Sorry? Hindi sila nag-sorry. Patay yun dahil ninakaw. Yung flood control funds. Nasaan yung 5,500 flood control programs? Yan ang dapat natin pinag-uusapan. Yan ang dapat iniimbestigahan, hindi yung kung ano-ano. Pagkukulang ba ito ng Pangulo? O siyempre, siya Pangulo eh. Siya Pangulo eh. At sa kanyang termino, magdadalawang taon pa lamang, ay 500 billion pesos na
ang sinabing nagasta sa flood control programs, nasaan? Nasaan? Yung sa Bicol na nalubog, bilyong-bilyong piso yun. Bakit nalubog? Okay. Ngayon, hindi lang yun ang isyong pag-uusapan natin. Marami pang may init na usapin ng ating bansa at nais naming malaman ang pananaw nyo at paninindigan. May 10 tanong dito sa harapan nyo. Pumili kayo ng 5. Hindi ito, Tapos ibibigay nyo sa akin. Susubukan natin sa loob ng 6 na minuto. Sasagutin nyo to. Okay, I have to choose the 5 now. You know, choose one and give it to me. Okay. One first. Okay. Alright. Ano ang masasabi mo sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte? Hindi lamang dapat yung kay Vice President Sara Duterte imbestigahan. Lahat ng gumagamit ng confidential funds, kung may iimbestigahan, lahat. Pero hindi pa pwedeng tinanong, isa ang lang. tanong is about Sara Duterte. Yung paggastos niya ng confidential funds, sinabi niya hindi siya magpapaliwanag sa Kongreso. Tama ba yun? Tama, sapagkat binibigyan siya ng COA until January or February of this year to comply with documentation. Yung notice of disallowance, Karen, ito'y malaking kasinungalingan. Ang notice of disallowance ay hindi kasong kriminal. Hindi yun finding of guilt. Yun ay para remedyohan mo yung mga kulang na dokumentong pinapasumiti sa'yo. At binibigyan pa siya ng January or February of this year. Therefore, the investigation conducted by the House of Representatives, if at all, premature. Huwag mong pangunahan ng COA. Constitutional duty ng COA yan. Article 9, Paragraph D, Section 3. So, Attorney, naniniwala kang walang maling paggamit si Vice President Sara Duterte sa confidential funds? Hindi pa dapat husgahan dahil mayroon pa siyang period to comply. So lahat ito premature. Let COA do its job. Huwag pakialaman ng Kongreso yung trabaho ng COA because it is not the core function of Congress to do the function of COA. Okay. Hindi isang minuto lang pala kailangan, anak ng toka. Hindi pala kailangan na 6 minutes para masagot nitong Grabe. Ito napapanood ho natin yung mga interview niya. Pero yung mga sagot niya, kalintulad din naman ho yung mga sagot ng ibang mga mababangis na kandidato natin ng pagkasenador. Kagaya nitong si Congressman Dante Marcoleta. Excited na ho tayo mga kababayan. Pagka sumalang dito itong si Kong Dante, sino kaya sasalang mamaya? Next. Okay, next question. Pabor ka ba na gawing legal ang divorce sa Pilipinas? Hindi ako komportable diyan sa pagpapalegal ng gagawing legal ang O divorce. bakit? Ayaw mo yung salitang divorce? Sapagkat nandyan na yung annulment at yung legal separation. At sa tingin ko, sapat na yan. At again, on constitutional ground, mahirap naman basta lang tayong susuong sa divorce bill dahil malinaw na kinikilala ng ating saligang batas, Article 2, Section 12 of the Constitution. Pinapalakas kinikilala ang pagiging sagrado ng pamilya. In fact, it is treated as the basic autonomous social institution na dapat palakasin. So on constitutional ground, may reservation ako sa divorce bill. Next. Yan. Okay. Paano mapapahusay ang kalidad ng edukasyon ng Pilipinas? O siguro ang tanong na lang, magkomento ka sa edukasyon ng Pilipinas ngayon at sa pagbawas ng budget. Kulelat tayo, di ba? Kulelat tayo sa math, sa reading, sa science, at sa spelling. Tapos binawasan pa ni Bongbong Marcos ang 12 billion. Lalo tayong malulubog. We are not using our public money to do proper public investment. So maling-mali na bawasan mo ng 12 billion pesos ang Department of Education at isang kalang mo ang kinabukasan ng kabataang Pilipino, unahin mo ang ayuda ng mga mambabatas. Yan, maling-mali yan. Ang tanong ko sa iyo, kung naging senador ka, anong gagawin mo? What legislation will you do? I will work on amending the plunder law. Ibababa ko yung threshold ng plunder from 50 million to 5 million. At pag nagawa ko yan, Baka lahat makulong na. hindi lang yan, Karen. Pag nagawa ko yan, ibabalik ko ang death penalty. Yun ang kaparusahan. Sapagkat higit pa sa heinous crime ang pagnanakaw. So ang plunder para sa iyo 5 million pesos tas death penalty. Yes. Okay. Dahil ang pagnanakaw ay pagnanakaw kahit magkano pang halaga yan. At singit ko lang, kahit sa banal na kasulatan, ang nakalagay lang doon, thou shall not steal, period.
Hindi sinabing thou shall not steal ng more than 50 million. So wag nating paguluhin ang buhay natin, wag kang magnakaw, period. Alright, Yung- next. Ay, Nakita nyo ho yung facial expression nitong si Ma'am Karen Davila. Naku, mataba ang utak nitong mama na to. na ano ko, nagalong ko to. Pumili ka ng iba. Here. Yan, okay. Alright, eto. Sa issue ng West Philippine Sea, tama ba ang ginagawang pivot ng administrasyon sa US mula sa China? Hindi ako sang-ayon. Oh. Sapagkat tatandaan natin, at nandito naman yung team mo, suriin ninyo yung naging pahayag ni Bongbong Marcos noong 2022 SONA. Nung sinabi niya as regards our standing in the community of nations, that we shall be friend to all and an enemy to none. Nag-pivot ka na. Andito na tayo, kaaway na natin ang China dahil we're pursuing hindi na independent foreign policy, kundi interest na ng Estados Unidos ito with the proliferation of US military bases. Yung EDCAM yan, US military bases yan But that's not a US military base. EDCA is not. No, they call it EDCA, pero nandoon na yung mga Article 18, Section 25 of the Constitution. No foreign bases, troops, and installation. Anong tawag natin sa EDCA? Andun ang tropa nila, nandun ang base, nandun ang armas, nandun ang bomba, nandun ang missile. That is essentially U.S. military bases. But even the Supreme Court said EDCA is constitutional. Pero nandirito na sila, Karen. Basahin natin ang Article 18, Section 25. I will not argue with the Supreme Court. I'm a member of the bar. Pero hindi naman lahat ng desisyon ng Supreme Court ay sinasang-ayunan ko. At marami din silang naging desisyon ng araw na binago rin nila paglipas ng panahon. Baka sakali, ganun din ang mangyari dito. Okay. Kasi sinabi mo, in one of your speeches, you said, dapat ihintunaan ng administrasyong ito yung belligerent rhetoric niya Yes. when it comes to the West Philippine Sea. Yes. Because we're putting our Filipinos in harm's way na nandoon sa teritoryo ng China. Yung Pilipino sa Macau, yung Pilipino sa Hong Kong, yung Pilipino sa mainland China, paano pag nagkaroon ng retaliation? Hindi yung gobyerno ng China, they will not do that. Yung mga Chinese doon, kawawa ang Pilipino, sino mananagot? Pero attorney, masang-ayon ka sa pag-handle ni Pangulong Duterte sa West Philippine No, Sea? ang sinasabi ko, let us diffuse and de-escalate the tension. Huwag nating silaban. Sapagkat yung ginagawa ng mga matatapang na nagsasalita dyan sa gobyerno, that is even punishable under RPC Article 118, Karen. Okay. Alright. Bawal yan. Ang dami ko pa kasi gusto itanong sa inyo Ayoko matapos itong 20 minutes. Kaya pa ba isa muna? Oh, yeah. Kaya pa ba isa? Very quickly lang. Eto, mabilis dapat. Solusyon sa mataas na presyo ng bilihin. Kampanya ni BBM, nandun ka. Sabi nyo, ibababa nyo bigas. 20 pesos Wala na kada ako kilo. dun Wala na ako dun. Kasalanan niya yan. Sapagkat yung budget, sinimulan natin sa budget, talagang inflationary yung budget. Hindi ito developmental budget na dapat sinusulong ng lahat ng Pangulo. Dapat, para malabanan natin yung pagtaas ng presyo, magsimula sa gobyerno. Belt tightening, austerity program, and fiscal discipline. Dapat wag tayong gumastos ng higit sa kinikita ng gobyerno. Parang budgeting mo lang yan sa bahay, Karen. You do not spend more than what you earn. Okay. Dapat ba ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Pakita muna nila yung ebidensya at hayaan natin yung mga senator judges mag-appreciate ng ebidensya kung sakasakaling tumuloy yan. Okay. Last words. Bakit dapat iboto si Attorney Vic Rodriguez? Sapagkat ako'y lalaban sa korupsyon. At alam ko kung paano labanan ito, amendahan ko yung plunder law at pag na-amendahan ko yan, ibabalik ko ang death penalty. Sapagkat pagod na ang sambayan ng Pilipino sa korupsyon at nakita natin kung saan patungo ang ating bansa. Kawawa naman tayo. At yan ang harapan 2020. Grabe, ang galing. Ang sarap pong panoorin pagka ganito yung walang downtime Yung sa loob ng 20 minutes, ratatatata, dire-diretso yung mga tanungan. Ang galing. Iba ho talaga, hindi lang ho iba yung delivery pagka talagang veteranong news anchor ang nag-deliver. Pati ho yung programa, ang ganda, napag-isipan ho talaga. May mga nakatagong mga katanungan at ikaw ang pipili. Kumbaga, hindi kargado yung magiging interview sa'yo. Ayun na nga mga kababayan. Naku, itong si Erich Sylvester Tulfo, hindi pa ho tapos itong si Binibining Maharlika sa kanya. Pakinggan ho natin itong mga kababayan. Napag-alaman natin na ayaw pa sana i-let go ni Erich Sylvester ang kanyang US
passport. Naku po. Siyempre nga naman mga palangga, Ayaw pong bitawan ng ang daming passport. pwede niyang maging benefits dyan eh. Sa pagtanda niya, yung social security niya. Okay, dali. May titignan lang ako. Okay, yeah, yung kanyang shout out kay aking palangga si Nancy Trinidad na nagmamaganda, na laging gising, na nagbabantay dito. So ngayon, mga palangga, ayaw niya kasi i-let go yung mga benefits niya. Kung may benefits sa military, at anong taon na siya, ay wala pa siya sa Social Security. So, pwede siyang makatanggap ng Social Security benefit. So, napag-alaman natin, up to the last minute pala, mga kababayan, ayaw talaga niyang i-let go ang kanyang US passport. Okay? At ito ay alam ni Marcos Jr., ni Tambalusos, ni Lisa Tanas. Okay? Bakit kamo? Tignan natin yung mga date. Alright? Tignan natin yung mga date. Doon sa article na inilabas dito na kung saan na bypass yung appointment ni Sylvester, ni Erich Sylvester Darling, lumalabas na sinasabi niya dito, okay, dahil lang okay, sinasabi niya na nakuha daw niya noong 1988 ang kanyang pagiging, ang kanyang American naturalization. Based on that article, makikita nyo naman dyan if you Google. So, 1988, tignan nyo yung timeline. So, nung na-bypass, nung hinihiring siya to confirm yung kanyang appointment as Secretary of DSWD, sinabi niya doon sa Commission on Appointments, sa hearing na yon, na 1988 niya nakuha ang kanyang American o naturalization. Pero mga kababayan, dito sa letter, okay, from the embassy, okay, where is it, darling? Okay. Pero dun sa letter na pinost natin mula sa embassy, mga kababayan, ay una niyang nakuha yung kanyang, nag-apply pala siya ng passport noong 1991. Okay? So, magulo talaga. Kasi pinanganak siya 1963, di ba? Ang original niyang kapananganakan ay 1963 sa Leyte. Tapos sa Hawaii, sinabi niya, pinanganak siya as Sylvester, Erich Sylvester, 1965, December 30, 1965. Then yung sa Tacloban naman ay August 6, 1963. Ngayon, eto na nga. So, doon sa article na binasa ko kanina, 1988 daw siya naging American or natural citizen. So, 1988, 99, 1991. So, based on the documents coming from the US Embassy, ito yun yung pinost natin. Ayan, di ba? Yan. So, nakalagay dito, 1991 siya nag-apply ng US passport. So, talagang si Erich Sylvester ay nagnakaw talaga siya ng identity. Kasi ang palabas niya dito, ang sinabi niya pala, doon sa kanyang vlog, na pumunta siya ng Amerika as tourist, 'di ba? Talagang nagsusuntukan yung mga information. So meaning kung 1988 sinasabi niya na-acquire na yung kanyang naturalization, 'di ba? Pero nakalagay doon sa letter ng embassy 1991 siya nag-apply sa kanyang US passport. So ang gulo-gulo talaga. Nagsisinungaling talaga to si Erwin Tulfo, si Erich Tulfo. Pero fast forward na tayo. Ito ang kwento sa atin ng puting ahas. By the way, tinatarget na nila ako talaga lahat. Lahat ng mga alipores ni Lisa Tanas. Ang sabi sa akin, Marlica, sobra ka na daw. Sobra ka na, lahat ini-expose mo na. Anyway, hindi naman ako unang nag-expose nito. Na-forward lang sa akin ang information ng mga puting ahas. Actually, hindi ako. Marami na ang nag-post before me. Then anyway, napag-alaman natin, ang sabi sa akin ng aking mga palangga sa Malacanang, shout out, maliban kay Butod, kay Lisa Tanas at kay Bangag na kidnapper smuggler. Naku, mga kababayan, na target na lola ninyo. Okay, to the last minute, ayaw daw ni
ni Erich Sylvester na i-let go yung kanyang ang kanyang passport. True enough. Why? Binalikan ko yung date. May 2022, kahit tignan nyo dyan sa mga article dyan sa media, May 2022, nagsalita na sa media ang Office of the President, ang mga bangag, na i-appoint si Erwin Tulfo sa DSWD. Okay, tandaan nyo May 2022. So, nung August 3, June, like after a month na umupo na si Bangag, nag-take na ng oath si Erich Sylvester. August 3, 2022. Okay? Dito sa dokumento na to, the reason why na i-revoke o ni-revoke ng US Embassy, ng US government, ang US passport ni Erich Sylvester through investigation. Kasi may nag-report sa kanila about kay Tulfo. Kaya naman, ni-require, sinulatan nga si Tulfo, yung binasa natin noong nakaraan, na i-surrender ang kanyang US passport at ang kanyang Social Security card, which is sinurrender naman niya ng maayos. O, di ba? Ang bait-bait niya. Sinurrender niya ng maayos, tanginang yan. Okay, listen to the years, listen to the dates. Okay. Ang nangyari pala dyan, mga palangga, di ba? Ang sabi dun sa letter, October 11, 2022, October 11 lang, 2022, ni-revoke ng US government. Pakita ko muna, para magkalinawan tayo at di nagkakarambol-rambol yung mga statement ba? Mga statement na to, giatay. So, June pa lang, actually, June pa lang mga palangga, nire-request na dahil may nag-chuchu. Syempre, na-point siya as cabinet secretary, di ba? May nag-inform sa US Embassy na ito nga patungkol kay Erwin Tulfo na in-appoint ni si Erich Sylvester na in-appoint sa DSWD. Maybe you can take a look at his record kasi US citizen siya, da. So, eto na nga mga hanash. So, eto papakita natin yung date. Ang sabi dito, pakita ko to ulit kasi I think sa Facebook, Embassy of the United States of America in Manila, Philippines. I, Erwin Tulfo, aka Erich Sylvester Tulfo, acknowledge the receipt of my US passport revocation letter on October 11, 2022. Ayan naman pala, gagipirmahan naman yan ni Dodong. Ayan, may pirma yan ni Dodong ha. Teka natin. Ayan ang signature ni Dodong. Ayan, October 11, 2022. See that? Kaya sabi ko, pakinggan nyo yung mga dates. So, sabi dito, I, Jose Luis Rey, personally delivered the passport revocation letter to Erwin Tulfo or aka Erich Sylvester and witnessed his signature on this receipt in the Manila, Philippines, October 11, 2022. Ayan, may pirma yan, mga palangga. May pirma. Okay, sabi dito, Republic of the Philippines, City of Manila, Embassy of the United States of America, subscribed and sworn on before me this 11th day of October 2022. Ayan uli ang petsa, mga hitad. Maliwanag yan 2022. So, balik tayo dito sa mga isinulat kong dates. Sa makatuwid, datapwat, kagalang-galang na hukom, kagalang-galang na hukom, tama ang ating impormante na to the last minute, ayaw i-let go ni Erich Sylvester ang kanyang naturalization at ang kanyang US passport sa kadahilanan ng mga benepisyo na pwede niyang makuha sa kanyang pagtanda. Bakit kamo? Ulitin natin, May 2022, sinabi ni Bangag na okay, appoint ko si Erwin sa DSWD. Dapat, alam mo, kung maintindihan ko pa alam mo, Erwin, ang ginawa mo dapat, alam mong nanalo na si Bangag, alam mong masisilip sa'yo to, ikaw na yung nagpusa.
na nirenounce mo yung citizenship mo, sinurrender mo yung passport mo. The problem with you, suga pa ka. Yun ang problema. Kahit naman ho yung mga yung mga Cayetano, 'di ba? Meron kalimutan natin si ano ba 'yon, si Alan Peter Cayetano. Basta mga politiko na sila US citizen sila, hindi na ho nila hinintay na na-appoint sila, nanalo sila, nag-file sila. Automatiko rini-renounce ho nila yung citizenship nila sa iba't ibang mga bansa. Pagka tatakbo sila o kung hahawak man sila ng pwesto sa pamahalaan na hindi pwede na yung may hawak ka ng foreign passport, diga nga. Ganid ka, matakaw ka, masiba ka. Masiba. Why? Ang bottom line naman ho dito, dyan pa lang sa mga na yan, dyan sa mga lumabas na yan, hindi na ho mapagkakatiwalaan. Paano pa pagka naging senador yung mama na yan, di ba? Yung napakasinungaling ho di ba? Yung lang naman ang tanong lang naman dito, paano ka naging US citizen paano ka naging Erich Sylvester, di ba? Ang pangalan mo Erwin Tulfo, bigla-bigla magiging Erich Sylvester ka. Doon pa lang ho mga kababayan, makikita na ho natin ang karakter nitong si Erwin Tulfo. Talagang hindi ho mapagkakatiwalaan yung mama na yan. May 22 sinabi na ni Bangag. Kasi kung ako, like sa case ko, di ba? Amerikana ako, di ba? Amerikana, Filipino-American. Kasi pwede ka mag-assume ng office as long as i-renounce mo yung citizenship mo. The reason why hindi ako tumanggap ng appointments nung panahon ni Pangulong Duterte, even may mga nag-o-offer sa akin, kasi ayokong i-renounce yung citizenship ko. Dahil I'm not ready for that, dahil ang mga Anjonakis, and my life is here. Okay? At nasa batas naman ng Pilipinas, at ino-honor naman yan yung dual citizenship. Ang pagiging PhilAm. Kaya nga, may konyo-konyo according to the Republic of the Philippines. So, di ba, ganun yung mga tulpo. Alam mo kung sino. So, mga kababayan, tumpak lang nga, kabog sa banga, ang ating mga informante na to the last minute, sabi niya, palangga, sabi niya na ganun, talagang ayaw sana i-let go. Ni Erich Sylvester ang kanyang US citizenship. Hindi pa nagtatapos ang kwento natin. Why, darling? Tandaan nyo, May 2022, in-appoint ni Bangag, hindi pa in-appoint, sinabi na i-appoint siya. August 3, nag-take siya ng oath sa DSWD. It just so happened na bypass ang lolo ninyo. Kaya naman, ang ending, nagpahinga muna for a couple of, I think, weeks ba or month. So kaya, ang sabi ni Bangag doon, okay? Bago ko muna sabihin yung sinabi ni Bangag. So ang ginawa pala ni Erich Sylvester, mga kababayan, dahil nga, opisyal na siya ng gobyerno okay? Kailangan niyang, I don't know kung anong mission niya, na sa Amerika. So, para hindi siya masilip ng mga mata ng aking mga palanggang, mga Amerikano, dyan sa US Embassy, ang ginawa niya, nagpretentious siya, na deadma siya, hindi niya ginamit yung kanyang US passport. Siyempre, magsisilip nga naman siya. In-appoint siya as cabinet secretary, then gagamit siya ng US passport. So, kung ano ang ginawa ni Erwin, dito pala yun, hindi ko ito naipaliwanag. Kung di ako tinawagan ng ating putingas, dito pala papasok ng September 14, 2022, based doon sa letter na pinapresent natin, mga palangga, ay nag-apply siya ng G2 visa. G2 visa, ito yung mga visa na ginagamit ng mga politiko. Meaning, magdeded na pala siya na patay mali siya muna siya, hindi niya gagamitin yung kanyang US passport at nag-apply siya ng G2 visa para hindi siya masilip. We're talking September 14, 2022. Na-revoke yung kanyang US passport October 11, 2022. Pinakita natin. Okay, tignan natin ulit ang mahiwagang impormasyon. Okay? Para mapatunayan natin sa inyo kung si Marleka, baka ni Marleka na nagbuang-buang lang ba? Giatay na unsaman mo. Okay. Here we go again. Okay. Ang sabi dito, ng letter ng US Embassy, an investigation revealed that Erich Sylvester Tulfo, born on December 30, 1965. Based on investigation. In Hawaii, sabi niya, in Hawaii, is not your true identity.
Evidence suggests that you are Erwin Teshiba Tulfo, born on August 6, sorry, nagkamali ako. August 10, 1963 in the Tacloban City, Leyte, Philippines. Sabi pa nga dito, in fact, on June 27, 2022, you signed a voluntary statement that you were born in Philippines and you obtained your US birth certificate by fraudulent means. Okay? Fraudulent. Ninakaw nga eh. Ito, listen to this. Lastly, on September 14, 2022, you were issued a G2 visa as visa, and on your US visa application, you admitted that in fact your birthplace is in Tacloban, Leyte. Therefore, because you made false statements of material fact on your passport application, US passport number 566701788 is revoked pursuant to US Constitution. Ipapaliwanag natin. At according to our source, wala talaga siyang balak i-let go. Kasi akala niya makakalusot siya. Nakita niyo yung date? Inimbestiga na siya. So, meaning, ang dahilan kung bakit na-revoke ang kanyang US citizenship, kasi na-checkmate siya. Nung nag-apply siya, noong September 14, 2022, ng G2 visa, na kung saan inamin niya, okay? Inamin niya, sabi ni LMM daw ay mag-reason out si Erich parang kinder. Inamin niya nga doon sa September 14 visa application, G2 category, mga palangga, na siya ay hindi si Erich Sylvester at hindi ipinanganak sa Hawaii o Hawaii. So, kaya naman, September, fast forward, the next month, dahil pinagtagni-tagni ng US Embassy, ng US government, base dun sa pinirmahan niyang September 14 na application na ikaw palang tarpulano ka, Erwin T. Tulfo, ay sinabi mo mismo, pinirmahan mo na ikaw ay pinanganak sa Leyte. Kaya minatch nila, mga palanggingging, aray ko. Okay? Okay. Minatch nila itong impormasyon na ito. Nakita ninyo, si Rafi Tulfo din tahimik sa loto, sabi niya. I think yung Rafi may issue din yan, but hindi pa natin nasalansan yung kanilang mga eksena. So malinaw na mga kababayan, kasi sinasabi nila, ito daw ang ginagawa ko to destroy Erwin. Uy, Erwin, kung gusto kita i-destroy, di ba, matagal na. Kaso lang, I thought, nung nung sabi ko nga, nung pinagtanggol pa nga kita noon, nasa DSW, di ka, pinagtanggol-tanggol pa kita noon palangga. I thought, para ka sa bagong Pilipinas. Tama naman. Ang bottom line ho dito mga kababayan, napakasinungaling ho nitong si Erwin Tulfo. Yung ho siya yung tipong sa ano pa lang niya, doon pa lang sa mga pinagsasabi niya doon sa kanyang naging sagot sa mga patutsyada sa kanya ni Binibining Maharlika, makikita na ho natin na meron ho talaga siyang pinagtatakpan. Hindi niya pa ho talagang inatake na heads on yung yung issue yung kesyo ganito ako, mahirap kami. Hindi yun ang issue dito. Hindi issue dito, magnanakaw ka ng identity. At krimen yung ginawa mo na yon. Ibig sabihin, rinivoke nila yung passport na yon. Hinawakan mo yun sa loob ng napakahabang panahon, no? Talagang nakapag-renew ka pa. Sa tingin ko malaki ang pagsisisi nitong si Erwin Tulfo. Diyan sa diyan sa nangyari na yan sa kanya. Mantakan niyo yun mga kababayan, ang tagal niyang hawak yung pasaporte na yan. At base dito kay Binibining Maharlika, ayaw pa niyang i-let go. Tapos madidiscover ng Amerika na talagang peke yung pangalan na yun at hindi siya yung si Erich Sylvester, no? Kaya naman, sa mga kababayan natin nag-iisip pa o kinukonsidera na gawing senador yan, yan na lang ho, si Atty. Lambino na lang. At least PDP laban yan. O ito naman si
Philip Salvador, kaibigan niya ni Tatay Digong, panigurado hindi ho yan na ilalaglag si Tatay Digong. At lalo na yang si itong si Pastor Kibuloy at itong sa Atty. Vic Rodriguez. So always, maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ng Pilipinas.